Good morning. Gusto nyo ba na ma-confirm nyo ang kaligtasan kay Jesus Christ? Gusto nyo ba na ang inyong prayers are always answered? Simple lang. Kailangan nyo ma-recognize yung unconditional love of God, the Lord God, to us. Tapos, para ma-recognize naman ninyo na yung love ni God, ni Lord God sa atin, kailangan meron tayong tinatawag na conditional love to God when we recognize His holiness. Kasi maraming tao ngayon sinasabi, ako ay ligtas, tinanggap ko si Lord God, pero hindi sinusunod yung turo ayon sa kanyang salita. They always assume, God is love, hindi niya ako parurusahan. Correct? Because of grace. But, paparusahan tayo ng Lord kung hindi natin rin-recognize yung kanyang kabanalan. Kasi sabi niya rito sa John chapter 14, if you ask anything in my name, I will do it. Tama yun. Pero we should not forget that na sinabi niya sa verse 15, sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig niyo ako, sundin niyo ang kautusan. Bakit niya sinabi yun? Kala ko ba not of works? Kasi ito ang magja-justify kung talagang tinanggap natin yung unconditional love of God sa John chapter 3 verse 16. For God loved the world, but whosoever shall believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sapat na ba yung pagtanggap? Tama, sapat na yun. Pero kailangan mag-manifest when you recognize God's love, you recognize His holiness. Marami ang bumabagsak, tinanggap ko na pero hindi pala. Bakit? Hindi niya na-recognize ang katuruan ng salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 15 ng chapter 14 ng John, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig nyo ko, susundin nyo ang aking kautusan. Mananatili kayo sa aking kautusan. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo, dapat patunayan mo rin. Kasi yun ang conditional, yung tao. Ang love ng Diyos, unconditional. Pero bakit sinabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments? Kasi kailangan natin manatili dahil sa holiness ni Jesus Christ through His love. Kailangan i-confirm natin, ipamuhay natin. Halimbawa, nakipag-ayos ka sa isang tao, ayaw niya, yung tao ayaw makipag-ayos sa'yo, may problema siya, may problema siya sa Diyos, hindi na sa'yo. Kasi ginawa mo yung part mo eh. Ang sabi niya rito, if you love me, keep my commandments. Bakit? Pag sinunod natin ang kautusan ng Ama, ang kautusan ni Jesus, sinunod mo ang Ama. Pag sinunod mo ang Ama, mananatili yung dalawa sa'yo. Ang Holy Spirit pupunta sa'yo. Ang sabi niya rito, and I will pray the Father, He shall give you another comforter, and He may abide in you forever. Verse 17, that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it sees Him not, neither knows Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Mga kapatid, babasahin ko po yung Tagalog. Sabi niya rito sa verse 14 ulit, kung gayoy magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yon ang aking gagawin. Verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo. Kita nyo.
ang aking mga utos. So, conditional ang love natin sa Diyos. Kaya nagkaroon ng salitang kung, if. Tapos sabi pa, at ako'y dadalangin sa Ama, kayo'y bibigyan ng ibang mag-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa ibang translation, patnubay. Pakinggan nyo to. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan ng ibang patnubay upang siyang sumasa inyo magpakailanman. Kaya kung may patnubay ka o may Holy Spirit ka o mag-aaliw, yung Holy Spirit siya, o banal na Espiritu, siya ang magbibigay ng capacity para ka gumaling sa iyong mga sakit, kagaya ko. Verse 17, sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan ay hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at nasa inyo. Kung tayo ay totoong born again o totoong tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, regardless kung anong denomination mo, kung talagang si Kristo ay nasa iyo, katulad ng sinabi sa verse 15, tutuparin ninyo ang kanyang mga utos. Next time ho, pag-uusapan natin yung tinatawag na ano yung kautusan na dapat tuparin. Una, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat, kagaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Yan ang application. Sa susunod, pag-uusapan natin ano ang kautusan na dapat nating sundin. Good morning. God bless. Bago tayo magtapos, pabilis, pagpe-pray ko po kayo lahat ng taga-subaybay. Father God, lahat ng mayroong problema ngayon, lahat ng taong may pinagdadaanan ngayon, I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, pinalalayas ko lahat ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw ay may pananampalataya dito sa simpleng panalangin na to, expect deliverance or being free from sicknesses. Your finances will be fixed in Jesus' name. Huwag kayong aasa sa akin o kahit kanino na tumutulong sa'yo. Umasa ka kay Jesus, tsaka ka magkakaroon ng tinatawag na breakthrough. God bless.